Write the linear equation y is equal to mx plus b in the form ax plus by is equal to c. So, ibig sabihin lang nito, i-convert natin yung naka-slope-intercept form na y is equal to 3/4 of x plus 5. Gagawin nating standard form. Pag sinabi nating standard form, ang form niya or ang pattern niya is yung a number multiplied by a variable x plus a number multiplied by a variable y is equal to c. Yung c natin dito, yun yung constant. Pag sinabing constant, yun yung number. Mapa-positive man yan or mapa-negative. So, dito, tandaan natin, ax plus by is equal to c. Pwede rin niyang maging ax minus by is equal to c. So, dito lang, tandaan nyo lang na meron tayong left-hand side dito sa equation na to, sa standard form, na kung saan sa left-hand side, dito mo makikita lahat ng mga variable. So, kung may variable at with coefficient, dapat siya ay nasa left-hand side, sa left nakalagay. While, yung nasa right-hand side natin, dito dapat nakalagay ay yung constant. So, dito pa lang alam mo na kung paano natin i-arrange yung, or i-convert yung ating slope-intercept form into standard form. So, yan, madali nating tandaan yan. Basta yung left-hand side, variable, separated by equal sign, tapos yung right-hand side ay constant naman ang value. So, you were given sa number 3, y is equal to 3/4 of x plus 5. So, dito, paano ba natin to i-convert or gagawin na standard form? So, mapapansin ninyo, meron siyang naka-fraction form, yung 3/4. So, kailangan tanggalin muna natin or eliminate muna natin yung naka-fraction form. So, paano? So, i-rewrite lang muna natin. So, sulat natin to as y is equal to 3. Instead of 3/4 of x, ilalagay mo yung x sa numerator. So, 3x all over 4 plus 5. Okay? So, dito, ang first step na gagawin natin, nakasulat dito, rewrite down natin yung equation na naka-fraction form. So, paano gagawin doon? So, para gawin natin, kasi yung 3x over 4, naka-fraction form na. Ang hindi ay yung y at yung 5. So, ang gagawin mo lang, lalagyan mo lang ng 1. So, ganun lang kadali. Lalagyan mo lang ng 1 para maging fraction form yung y at yung 5, lagyan mo rin ng 1. So, naka-fraction form na lahat. So, next step na gagawin natin is find yung LCD. Bakit natin hahanapin yung LCD? May purpose yan kung bakit natin kailangan hanapin ang LCD. So, LCD, pag sinabing LCD, hanapin natin yung LCD ng 1, dahil ito yung 1. Tapos, yung 4, at yung 1 again, no? Hanapin natin. So, ano nga ba ang LCD ng 1, 4, 1? So, technique. Tingnan mo yung 4. So, yung 4 ba natin, ay pwede ba nating ma-divide yung 1 dyan? Siyempre, pwede. So, kung yung 4 na largest number ay pwedeng ma-divide yung other number sa kanya, that means ang LCD natin dito ay 4. So, ganun lang kadali. So, 4 ang ating LCD. So, ngayon, next step natin. Ang gagawin natin is that i-multiply natin mumultiply natin sa numerator yung LCD. So, ibig sabihin, multiply. So, sulat lang natin ulit. So, we have here y is equal to 3x all over 4 plus 5. So, lagay natin yung kanilang denominator, no? So, kailangan daw, yung naka-fraction form natin, i-multiply natin sila ng ating LCD. Ano nga ba yung value ng ating LCD? So, ang LCD natin dito ay 4. So, multiply natin sila lahat ng 4. Yung numerator lang, ha? Yung 4, multiply mo doon sa y, multiply mo doon sa 3x,
at multiply mo dun sa 5. So, i-distributive, gagamitin natin yung distributive property. So, multiply natin. So, we have here 4 times y, that is 4y all over 1 equal to 3x times 4y or 4 times 3x. So, ang gagawin lang natin, huwag muna natin i-multiply. Isulat lang natin 4 times 3x. Tapos, all over 4. Next. Plus, ganun din ang gawin natin. 4 times, saan natin mo multiply? Sa 5, all over 1. So, na-multiply na natin. So, next step natin dito, letter D, is simplify by canceling common factor. So, dito, titingnan mo, meron ba tayong common factor na napansin? May common factor ba tayo sa numerator at denominator? So, simplify natin. So, 4 divided by 1, so that is 4. Yung y, may di-divide ba tayo? Wala. So, copy lang natin. Equal to, so, dito, may common factor ba tayo sa numerator at denominator? Yes, meron. So, meron tayong common factor na 4. So, that means, ika-cancel out natin yan. Pag sinabing cancel out, that means equal yan sa 1. 4 divided by 4, that is equal to 1. Okay? Then, simplify natin. So, 3x times 1, that is 3x, divided by 1. So, ang sagot lang is 3x. Next, 4 times 5 is 20, divided by 1, that is positive 20. So, ngayon, next step naman natin, yung letter E is arrange natin na in standard form. So, dito, arrange na natin. Ano ba ang rule natin pag nagko-convert or nagta-transform tayo to standard form? Kailangan, hanapin natin constant. Asan ang constant? Ang constant natin ay positive 20. So, yung positive 20, ang gagawin natin ay i-convert, ang gagawin lang natin, siya yung nasa left-hand side niya. So, nasa left side. So, nasa right side rather. So, nasa right side dapat yung ating 20. Okay? Nasa right side dapat yung ating 20. So, arrange natin. Dapat ito ay equal sign. So, purahin natin. So, linawin ko lang ha, dapat yung 20 nasa right-hand side natin. So, 20. So, ibig sabihin, yung 3x, no, na variable, ililipat mo sa left-hand side. So, ano ba ang sign ng 3x natin dito? Ang sign ng 3x natin dito ay positive. Ano bang rule natin pag nagtatranspose tayo at naglilipat from right side to left side, di ba? Nababago yung side. Kung dati positive, ililipat mo sa kabilang side, magiging negative 3x. Okay. Sulat natin dito, negative 3x. Now, yung next step natin is, paano ko idudugtong yung 4y dyan? So, tingnan mo, ano ba ang sign ng 4y natin? Di ba? Positive yan. So, pag positive yan, ibig sabihin, plus 4y lang yan. So, that means plus 4y lang to lalagay natin. So, plus 4y. Okay. Now, naka-standard form na? Yes, naka-standard form. Kaso, maliban doon sa ating coefficient ng x, no, na negative. So, hindi po pwede yon. Kailangan yung nasa unahan ng equation natin, bawal siyang maging negative. So, para ma-eliminate natin yung negative 3x na yan, i-multiply natin siya by what? I-multiply natin yan by negative 1. So, sulat ko lang ulit. So, ito, this would be yung sagot natin. So, rewrite lang natin. We have here 3x plus 4y is equal to 20. So, multiply natin yung the whole equation by negative 1. So, multiply natin. So, multiply natin to. Distributive property lang natin. Apply natin yung distributive property. Okay, multiply natin. So, we have here negative 1 times negative 3, that is positive 3. So, positive 3x. Ulitin ko, negative 1 times negative 3x, that would give us positive 3x. Next, negative 1 times positive 4y.
So, that would give us negative. Kasi negative times positive, that is negative. So, negative 4y. Okay, equal sign. So, next, negative 1 times 20. That would give us negative. So, negative times positive, that is negative. So, negative 20. So, ngayon, ayusin na lang natin. Tanggalin natin yung positive do sa front ng ating 3x. So, i-rewrite lang natin. We have here 3x minus, that is minus 4, then y equal siya sa negative 20. So, equal siya sa negative 20. So, pareho na ba? So, tingnan nga natin. So, mapapansin mo, parang pareho na, no? Okay, pareho na. So, dito makikita mo na yung 3x, yung ax natin, yun yung ating 3x. Yung minus by, yan yung minus 4y natin. Tapos, yung constant natin ay minus 20. So, therefore, this would be our final answer. So, yung standard form natin for example number 3 would be 3x minus 4y is equal to negative 20. So, ito yung sagot natin, na-convert na natin into standard form.